Sa kanyang pagkaligaw sa hangganan, muntik na masagasaan ni Gunian ang isang walang malay na tao sa kalsada. Nilapitan ni Gi na may hawak na skalpel ang katawan upang suriin. Hindi siya nasugatan. Nang magising si Gi, akala niya sinaktan siya ni Gunian. Bigla siyang nakaramdam ng pagkasakal at nawala ng lakas sa buong katawan. Itinapat ni Gunian ang isang karayom sa dibdib ni I upang matulungan siyang huminga ng mas maayos. Nakahinga siya ng maluwag, hindi niya alam na nagsisimula pa lang ang lahat. Pagkatapos mapadpad sa pugad ng mga nagbebenta ng droga, lihim na sinaktan ni Gunian ang isang lalaki na nanghihipo sa kanya. Nagmadali siyang tumakbo palabas at nakita si Gi na katatapos lang patayin ang isang lalaki. Tumakbo siya palayo sa takot ngunit hindi madaling makatakas sa kanya. Tinakpan ni Gi ang bibig ni Gunian habang kinakabahan siyang nakikinig sa mga yapak ng kalaban. Hindi inaasahang napatumba ni Gi ang lalaking sumugod sa kanya. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa lalaki at dahan-dahang lumapit kay Gunian. Tinanong niya si Gunian kung saang panig siya. Ikinuwento ni Gunian na nagkataon lang na dumaan siya at nailigtas si Gi. Noong oras na iyon, may pneumothorax si Gi kaya kinailangan niyang tusukin ang kanyang dibdib ng karayom. Pansamantalang naniwala si A kay Gunian at sinabihan siyang manatili sa kanyang tabi. Naghanap sila ng daan palabas. Nagtago sila sa tangke ng tubig upang hindi sila makita ng mga kalaban. Biglang lumabas si A mula sa tubig, binuhat si Gunian at pinatumba ang ilang kalaban. Napansin niyang naubusan siya ng bala, kaya kinailangan niyang makipaglaban ng walang armas sa natitirang dalawang lalaki. Sinabihan niya si Gunian na umalis na kaagad, ngunit hinarang sila ng isa pang grupo ng mga kriminal. Sila ang mga tauhan ni Gi na dumating upang hanapin ang nawawalang kargamento. Si Song Qian, nakariban ni Gi, ay nakita ang medical volunteer card ni Gunian. Inabot niya ang baril kay Gi para ihatid siya sa huling biyahe. Sinabi ni Gunian na mas makakatulong siya bilang isang doktor, ngunit malamig pa ring itinutok ni Gi ang baril kay Gunian. Pinaputukan ni Gi si Song Qian. Sinabi niyang gagamitin muna si Gunian sa loob ng ilang araw bago ibenta sa mga rebelde. Naalala ni Song Qian na hindi mahilig si Gi sa mga babae kaya gusto niyang tikman muna si Gunian. Hindi pumayag si E dahil nagustuhan niya si Gunian. Pagbalik sa teritoryo ni Gi, binuhat niya si Gunian papunta sa silid. Sinabi ni Gunian na hindi na niya kailangang manatiling buhay kung gusto lang siya ni Gi na hiyain. Natuklasan ni Gi na mayroong ibang tao sa labas ng pinto, kaya agad siyang dumikit kay Gunian. Dumampi siya sa katawan ni Gunian at binati siya sa pagdating niya sa Thailand. Binuhat ni Gi si Gunian sa kama at tinanong kung mas gusto niyang maghubad ng mag-isa o kung gusto niya siyang tulungan. Pinuri niya si Gunian dahil matapang siya magsalita, ngunit malambot ang katawan. Kinurot ni Ye si Gunian sa bewang na nagdulot ng pagdaing niya sa sakit. Pinilit niya itong sumigaw pa o gagawin niya ang totoong bagay. Tinali niya si Gunian sa headboard para makalusot siya at nakawin ang legend ng boss. Sa kasamaang palad, nakataka si Gunian sa pagkatali at nagawang matrigger ang sistema ng alarma nang hindi niya sinasadya. Nang hindi matawagan si Gi, inutusan ni Song Qian ang kanyang mga tauhan na sirain ang pinto at sumugod papasok. Hinanap niya sa buong silid at nalaman niyang si Gi ay pumipilit kay Gunian sa banyo. Inutusan ni Song Qian ang kanyang mga tauhan na hanapin ang nang istorbo. Pinayuhan ni Gi si Song Qian na maghanap sa ibang lugar o kung hindi, magiging mahirap para sa kanilang dalawa na ipaliwanag ang sitwasyon sa Big Boss. Pagkaalis ng mga kriminal, pinatay ni Gunian ang gas stove. Pinaalalahanan ni Gi si Gunian na siya ang nag-save sa kanya. Alam niya na hinahanap ni Song Qian ang nang istorbo, kaya napilitan siyang halikan si Gunian. Binalaan niya si Gunian na kung tatakbo pa siya, hindi na niya ito ililigtas muli. Alam ni Gunian na tumakas si Gi sa silid kanina. Pinilit niya si Gi na pakawalan siya, o kung hindi, sasabihin niya ito sa iba. Tanging mga patay lang ang hindi makakabanta sa akin, sabi ni Gi. Nag-isip si Gunian na kung mamamatay siya, walang magiging testigo para kay I, magdududa sila. Papatahimikin ni Gi ang sitwasyon at ihahatid siya sa hukay kasama si Gunian. Ang tanging paraan para kay Gi ay pakawalan si Gunian o mamamatay silang dalawa. Sinisi ni Gi ang sarili niya dahil maliit ang tingin niya kay Gunian, ngunit pinakaayaw niya ang binabantaan. Tinali niya ang isang lubid sa paa ni Gunian. Pagkapindot niya sa buton, sasabog ito. Hindi niya maalis ito dahil hindi niya alam ang password. Umiyak si Gunian na nagpabago sa isip ni Gi. Pinayuhan niya si Gunian na tandaan na ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay napakanipis dito. Hindi maintindihan ni Gunian kung bakit napasok siya sa ganitong sitwasyon. Gusto lang niyang umuwi. Sa labas, narinig ni Song Qian ang balita na may nagnakaw sa lahat ng legend. Sigurado ang kanyang tauhan na nagbabantay sila ng maingat, maliban na lang kung may espiya sa loob. Habang natutulog si Gi, hinanap ni Gunian ang susi sa bulsa niya. Bigla siyang sinunggaban ni Gi at tinanong kung ano ang gagawin niya. Nagpaalam si Gunian na maliligo para matanggal ang bracelet sa kanyang paa. Sumugod si Gi at sinigawan si Gunian na ang tagal niyang maligo. Tinitigan niya si Gunian na nakasuot ng kanyang shirt at bigla siyang nakaramdam ng pagmamahal. Lumapit siya upang itali ang ibabang bahagi ng shirt para sa kanya. Narinig niya na hinahanap siya ni Song Qian, kaya pinayuhan niya si Gunian na maging mabait at manatili sa silid. Ngunit gumamit si Song Qian ng decoy upang kidnapin si Gunian. Tinanong niya kung paano umalis si Gi sa silid kagabi. Natatakot si Gunian na mamatay kaya hindi niya isiniwalat ang impormasyon. Binalaan ni Song Qian na i-injectan niya si Gunian ng gamot, ngunit iginiit pa rin ni Gunian na nasa loob ng silid si Gi. Gayunpaman, maaari siyang tulungan ni Gunian na subaybayan si Gi, sabi ni Song Qian. Kailangan nang sabihin ni Gunian ang totoo, o kung hindi, gagawin niyang miserable ang buhay niya. Sa tamang oras, sumugod si Gi at binalaan si Song Qian na huwag gamitin si Gunian laban sa kanya. Itinapon niya si Song Qian at determinadong buhatin si Gunian. Sinabi niya sa kanya na yakapin siya ng mahigpit at sabay silang umiiwas at umaatake. Isang lalaki ang sumugod at nagulat si Gi na nag-shield kay Gunian.
Binuhat niya si Gunyan at umalis sa kabila ng pagbabanta ni Song Qian. Nang magising si Gunyan, sinabi ni Gi na inutusan niya ang tagapag-alaga na bihisan siya. Hiniling ni Gunyan kay Gi na tanggalin ang bracelet sa kanyang paa dahil ayaw niyang maging parang isang bilanggo. Pumayag si Gi, ngunit inilipat ang pulsera sa kamay ni Gunyan. Sinabi niya na iyon ay isang device lang na pang-locate. Kung nasa panganib siya, pindutin lang niya ang buton para tawagin siya. Kung tumakas siya, tiyak na mas magiging mapanganib ito para sa kanya dahil kahit siya ay hindi makatakas sa islang ito. Alam ni Gunyan na tanging si Gi lang ang maaasahan niya. Hinabol niya si Gi upang gamutin ang kanyang mga sugat bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya kanina. Tiningnan niya ang nagniningning na mukha ni Gunyan sa sikat ng araw at natakot na baka hindi niya mapigilan ang sarili niya. Nag-imbento siya ng dahilan na ayaw niya na hinahawakan siya ng iba upang siya mismo ang maglagay ng gamot sa kanyang sugat. Sinabi ni Gunyan na kung hindi magagamot ng maayos ang sugat sa kanyang ulo, magiging mapanganib ito sa mahabang panahon. Sinabi niya na hindi siya tatakas at hindi rin niya ibubunyag ang anumang nangyari kanila, ngunit umaasa siya na protektahan siya ni I. Naniniwala si Gunyan na iba si I sa iba. Gunyan, kung takot ka sa akin, bakit ka pa naniniwala sa akin? Tanong ni Gi. Naniniwala ako sa iyo dahil hindi mo ako sinaktan, sagot ni Gunyan. Sinabi ni Gi na mamaya sa isla, haharangin niya si Song Qian para kay Gunyan. Kung mabigo siyang tumakas, mapipilitan siyang patayin si Gunyan. Para humingi ng tawad, binigyan ni Song Qian si I ng bagong babae. Nang marinig niya na gusto nitong maglaro ng billiards, hinawakan niya ang kamay ni Gunyan upang ipakita sa kanya kung paano. Tinuruan niya si Gunyan na i-relax ang kanyang baywang at huminga ng malalim upang maipasok ang bola sa bulsa. Tinanggihan niya ang mamahaling regalo at sinabi kay Song Qian na itago na lang ito. Sa tamang sandali, ang boss na si Peng Li ay biglang bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Napagtanto ni Gunyan na siya ang taong matagal na niyang hinahanap. Nagpaalam siyang pupunta sa banyo. Nagtataka si Gunyan kung bakit sinaktan ng isang drug lord ang kanyang ina. Sa labas, gusto ni Song Qian na makipagbati kay I sa harap ng big boss. Pumayag si Ge, ngunit hindi uminom ng alak na inabot ng iba. Ngunit hindi niya inaasahan, inutusan ni Song Qian ang isang tao na lagyan ng pampalasa ang gilid ng baso. Hinintay niya na umalis ang big boss at sinubukang kidnapin si Gunyan. Nakipag-usap si Gunyan kay Song Qian at nangakong tutulungan siyang alamin kung nagtaksil ba si I sa organisasyon. Binalaan siya ni Song Qian na kung hindi niya makukuha ang ledger mula kay Gi, tiyak na ibebenta siya nito sa mga rebelde. Samantala, pinilit ni Gi na manatiling kalmado habang lalo pang kumakalat ang pampalasa sa kanyang katawan. Bumagsak siya sa mga braso ni Gunyan at huminga ng maluwag habang niyakap siya. Binalaan ni Song Qian si Gunyan na huwag kalimutan ang ipinangako niya. Sa silid, naging clingy si I kay Gunyan. Nag-aapoy ang kanyang katawan at ang kanyang hininga ay humahabol at dumidikit sa kanya. Gunyan, humiga ka lang, sabi ni Gi. Hinigpitan ni Gi ang hawak sa baywang ni Gunyan at hinila siya palapit sa kanyang katawan. Huwag ka nang gumalaw, sabi ni Gi. Natatakot ako na baka hindi ko na makontrol ang sarili ko. Kinuha ni Gi ang karayom sa bracelet para saktan ang kanyang sarili. Siniguro niya kay Gunyan na hindi niya ito sasaktan at tinanong siya na tulungan siyang makapunta sa banyo. Nang magising si Gi sa umaga, hindi niya nakita si Gunyan sa kama. Nagmadali siyang hanapin siya. Sa tamang oras, ipinatawag siya ng big boss. Sinabi ni Song Qian na natagpuan ang ledger sa silid ni Gi at si Gunyan ang nagbigay nito. Hindi inaasahan ni Peng Li na nag-alaga siya ng isang traidor na aso. Iminungkahi ni Song Qian na torturin si Gi, baka sakaling pulis siya. Sinabi ni Gi na pulis siya. Hindi niya ilalagay ang ledger sa silid. Sumingit si Gunyan at tinanong si Peng Li kung kailan siya pakakawalan. Nang marinig niya na hindi siya nito pakakawalan, sinumbatan niya si Song Qian dahil sa pagtraidor. Sinabi niya na inutusan siya ni Song Qian na ilagay ang ESP sa silid at natutulungan siya ni Gi na makatakas sa isla. Kinuwestiyon ng big boss si Song Qian kung naglakas loob ba siyang mag-frame up sa kanya sa harap niya. Natuklasan ni Peng Li na nawawala ang chip sa loob ng ESP. Naghinala si Song Qian na niloloko siya ni Gunyan, kaya kinuha niya ang kanyang kutsilyo upang atakihin siya. Mabilis na pinigilan siya ni Gi at sinuntok sa mukha si Song Qian. Iginiit niya na siya mismo ang magdidisiplina sa kanyang babae. Dinala niya si Gunyan pabalik sa silid at tinulak siya sa kama. Pinuri niya si Dr. Gunyan para sa kanyang magandang pagganap. Hula ko magaling umarte ang magagandang babae, sabi niya. Big boss, sa tingin mo ba maganda ako? Tanong ni Gunyan. Nagtaka si Gunyan kung sino talaga si I. Gusto niyang malaman kung mabuti o masama siya. Kuya, nagtransaksyon lang ako sa labas. Sinamantala niya ang pagkakataon na pumunta sa likod ng bundok upang hintayin ang taong susundo sa kanya. Ligtas siyang nakabalik sa bahay, tila bang ang mga nakaraang araw ay isang bangungot. Tinanong ni Gunyan kung paano niya ipapaliwanag sa kuya ang pagpapakawala sa kanya. Gunyan, nag-aalala ka ba sa akin? Pinapayuhan kitang mag-alala sa sarili mo. Huwag kang mahulog sa isang taong tulad ko, dahil ang buhay o kamatayan mo ay walang kinalaman sa akin. Ang huling sinabi ni Gi ay biglang nagpalamig sa puso ni Gunyan. Tiniyak niya na hindi niya gagawin iyon. Nang makilala niya si Song Qian, tinanong siya ni Gi, hindi ka ba magtransaksyon sa labas? Humingi ng paumanhin si Song Qian dahil sa maling paratang sa kanyang tauhan. Inaasahan niyang tutulungan siya ni Gi na mahanap ang espiya. Ibinunyag ni Song Qian na sa pangalan ni Gi, ibinigay niya si Gunyan kay Gi. Upang magkaayos, pinapili niya si I sa pagitan ni Gunyan at ng transaksyon. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nahulog si Gunyan sa kamay ni I. Gusto niyang lasapin ang babae ni Gi matapos malasing. Humingi ng paumanhin si Gi upang pumunta sa banyo. Pinatay niya ang kuryente upang madaling mailigtas si Gunyan. Ngunit nang sirain niya ang pinto at pumasok, nakita niya lang si Gi na hawak ang kanyang masakit na mata. Sa katunayan, tinusok ni Gunyan ang kanyang mata gamit ang karayom na
nasa pulseras niya. Tumakbo siya sa bundok at tiningnan ang malaking dagat sa ibaba. Hinabol siya ni Yi at ipinaliwanag na ang nangyari ngayon ay hindi sinasadya. Naalala ni Gunian ang sinabi niyang walang pakialam sa kanyang buhay o kamatayan. Narinig niya ang gulat na putok ng baril ni Song Qian sa balikat niya. Mas gusto niyang tayaan ang 1% na mabuhay kaysa bumalik sa lugar na nagpakulong sa kanya. Nang magising si Gunian, nasa ospital siya. Sinabi ng nurse na nasagip siya sa dagat. Gusto ni Gunian na mag-report sa pulis at humagulgol. Base sa location tracker, ni-raid na ng pulis ang drug den. Naalala ni Gunian ang mga nangyari kamakailan at puno ang isip niya ng imahe ni Yi. Tamang-tama, lumapit siya at itinutok ang baril sa kanya. Nagulat si Gunian, ngunit panaginip lang pala. Pumasok ang nurse upang magbigay ng regalo para sa bagong taon, ngunit hindi mapakali ang kalooban ni Gunian. Lumabas siya at nakita ang nurse na nakahiga sa sahig. Tama nga, dumating si Song Qian para maghiganti. Tumakbo si Gunian at pinalad na makita ang isang pulis. Nakita niya ang totoo sa liig ng pulis na kamukhang kamukha ng kay Song Qian, kaya mabilis siyang nagtago sa hagdanan. Tumakbo siya sa bubong upang mag-ambush, ngunit hindi ito sapat upang mawalan siya ng malay. Sa sandaling nasa pagitan siya ng buhay at kamatayan, muling lumapit sa kanya ang pamilyar na mga yapak. Nahulog si Gunian sa kanyang mga bisig. Nang magising siya, nakita niya ang sarili sa isang kakaibang lugar. Tumakbo siya ngunit pinigilan siya ni Yi sa kama. Nagpumiglas siya at sinampal ang mukha nito. Pinapaalala ni Yi kay Gunian na iniligtas niya ito mula sa kamatayan, ngunit hindi pa siya maaaring umalis dahil mapanganib sa labas. Nagpumilit si Gunian dahil ayaw niyang makita si Yi. Gunian, hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan kahit minsan? Kung pinili kita noon, tiyak na hindi kami palalagpasin ni Song Qian. Pagkatapos, palihim kitang sinagip ngunit huli na ang lahat. Binigyan mo ako ng isang putok ng baril at isang sampal. Dapat ay huminahon ka na. Gusto pa rin umalis ni Gunian. Hiniram niya ang telepono ni Yi para tawagan ang kanyang tikuya na sunduin siya. Akala ni Yi na kung hindi siya ang gagabay, walang tikuya na makakalabas sa kanya dito. Nagsuot siya ng sapatos. Tiniyak ni Gunian na hindi na siya muling makikita. Bago ang istasyon ng pulis, tinanong ni Gunian kung bakit siya iniligtas kung wala naman siyang pakialam. Inaasahan niyang hindi siya isusumbong sa pulis. Inaasahan din niyang pangangalagaan niya ang kanyang sarili. Sa sandaling makatanggap siya ng lihim na impormasyon, mabilis na hinila ni Yi si Gunian. Sa katunayan, pareho silang hinahanap. Dinala niya ito sa dagat at sinabi na patay na ang pulis sa bubong. Nakuhanan ng tikiti na naroon sila sa pinangyarihan. Sinabi ni Yi kay Gunian na sabihin na pinilit siya. Bumagsak siya dahil binaril na pala siya bago pa man siya dumating para sagipin siya. Dinala ni Gunian si Yi sa bahay upang kunin ang first aid kit sa kabinet. Sinabi niya na kulang siya ng profesional na surgical tools, kaya maaaring ma-shock siya sa sakit o magkaroon ng impeksyon ang sugat. Gunian, nagtitiwala ako sa iyo. Tinulungan ni Gunian si Yi na magsindi ng sigarilyo para mabawasan ang sakit, ngunit hindi pa rin niya makayanan ang proseso ng pagkuha ng isang bala. Unti-unting nawalan siya ng malay na ikinataranta ni Gunian. Hindi ka maaaring mamatay. Biglang hinawakan ni Yi ang kamay ni Gunian at sinabing hindi siya madaling mamatay. Gumaan ang loob niya, ngunit mabilis pa rin ang kanyang paghina. Kinaumagahan, nagising si Yi sa tamang oras nang lumabas si Gunian mula sa banyo. Iniling niya ang kanyang ulo at itinapon ang kanyang buhok ng walang malay. Tinitigan siya ni Yi na parang siya na lang ang natitira sa mundo. Gulo ang kanyang isipan dahil sa kanya at sa kanyang paghawi ng buhok. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang noo. Huminga ng maluwag dahil bumaba na ang kanyang lagnat. Ang banayad na amoy ay nagpapahirap kay Yi na magpigil. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tiningnan si Gunian at hiniling sa kanya na palitan ang kanyang benda. Lumapit si Gunian, inilagay ang kanyang braso sa likod niya. Ang layo nila ay napakalapit, sapat na ang kanyang hininga ay humahaplo sa kanyang balat, malambot tulad ng balahibo. Gunian, bakit mo ako iniiwasan? Sinubukan ni Gunian na magtalo, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Yi. Mahigpit niya itong niyakap, sigurado na iniiwasan ng mga mata ni Gunian ang kanya. Nagtanong siya pabalik, bakit mo ako sinagip kahit na nabaril ka? Biglang tumunog ang alarma. Hinila ni Yi si Gunian upang magtago sa kabinet. Alam niyang mahihirapan siyang takasan si Song Qian, kaya ibinigay niya sa kanya ang chip. Lumabas siya at binaril ang dalawang lalaki, ngunit naubusan siya ng bala. Pinilit ni Song Qian si Yi na ibigay ang chip, kung hindi ay babayaran niya ang buhay ni Yi. Nagpakita si Gunian at ginamit ang chip para pilitin si Song Qian na pakawalan siya. Inihagis niya ang chip sa labas ng bintana at sinamantala ang pagkakataon na tumakas kasama si Yi, ngunit patuloy na dumudugo ang sugat. Sinabihan ni Yi si Gunian na hawakan ng mahigpit ang chip na mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Hinimok niya siyang sundan ang daan upang humanap ng tulong para sa kanya. Nang magising si Yi, nakita pa rin niya si Gunian sa tabi niya. Kinuwestiyon niya kung bakit hindi siya umalis. Itinulak niya ito sa dingding at hindi na siya pinayagan pang lumayo sa kanya. Gunian, bakit mo isinapanganib ang iyong buhay para iligtas ako? Ang emosyon sa puso ni Yi ay biglang naging kasing lakas ng kulog sa labas. Hindi na siya nagpigil at hinalikan siya ng mahigpit. Hindi niya siya pinakawalan kahit na nagpupumiglas siya. Ang kanyang halik ay nag-aalab na para bang kapag binitawan niya siya ay mawawala siya magpakailanman. Gunian, bakit mo ako laging itinataboy? Dati, binalaan kita na huwag kang mahulog sa akin. Hindi kailangan ni Gunian ang paalala niya. Ipinahayag niya na kahit na magkaroon siya
ng damdamin, hindi sila magkakasama. Gunyan, tandaan mo ang sinabi mo. Sa sandaling mahabol sila ni Songkyan, hinila ni Yi si Gunyan para tumakas, ngunit nasa dead end na sila na may malaking dagat sa ibaba. Ang tanging mayroon siya sa kamay ay isang kutsilyo, ngunit desidido siyang protektahan ang babaeng nasa tabi niya. Itinutok ni Songkyan ang baril sa ulo ni Yi, pinipilit siyang ibigay ang chip. Nag-imbestiga siya at nalaman na si Gunyan ay anak ng direktor na namatay sa kanyang kamay. Binantaan ni Songkyan si Yi na kung hindi niya ibibigay ang chip, ihahagis niya si Gunyan sa dagat. Sinabi ni Yi na wala siyang kinalaman sa buhay o kamatayan ni Gunyan. Tinawag niya si Songkyan para lumapit at sinamantala ang pagkakataon na ambusin siya. Nakita ni Gunyan na may lalaking nagtutok ng baril kay Yi, kaya binaril niya ito muna. Gunyan, huwag kang matakot. Umalis ka na dito at ipagpatuloy mo ang buhay mo. Songkyan, hindi ba tayo maaaring magkasama, Yi? Iyon ang gusto ni Yi, ngunit hindi siya karapat-dapat na maging kasama niya. Sa sandaling nagising si Songkyan, binaril niya si Yi. Ginawa din niya ang kanyang huling lakas upang yakapin siya at tumalon sa dagat. Ngunit ang bangungot na iyon ay sumunod kay Gunyan sa loob ng kalahating taon. Tuwing hahawakan niya ang surgical knife, naaalala niya ang sandali ng pagbaril. Bukod pa rito, hindi rin niya makalimutan ang taong iyon. Naisip ng kanyang tikuya na si Zushen na kailangan niya ng oras para sa psychological recovery. Narinig niyang sinabi ni Gunyan na ang dating gamot ay nagdudulot ng halusinasyon, kaya iminungkahi niya na palitan ang uri ng gamot. Sa daan patungo sa opisina ng direktor, nabangga ni Gunyan ang isang hindi kilalang lalaki. Tiningnan niya ang tatoo sa kamay nito at inakala na naghahalusinate na naman siya. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya ang direktor na nakahiga sa sahig. Isang nakamaskarang lalaki ang lumapit at kinuha siya. Nagpumiglas ng husto si Gunyan, kaya kinailangan siyang patulugin ng lalaki. Nagising si Gunyan sa kama ng ospital. Narinig si Zushen na nagsasabing namatay ang direktor dahil sa atake sa puso. Sinabi niya na nakakita siya ng isang nakamaskarang lalaki sa opisina ng direktor, ngunit sinuri na ng pulis ang lahat. Hindi rin nakita sa Kiki na may pumasok o lumabas sa opisina ng direktor. Naalala ni Gunyan na ang boses ng nakamaskarang tao ay kamukha niya. Sa libing ng direktor, ibinigay ni Zushen ang telepono kay Gunyan. Naisip niya na hindi ito ang kanyang telepono. Noon, nahulog niya ang kanyang telepono at baka nagkamali ang salarin sa pagkuha ng kanyang telepono. Tiningnan niya ang history at nakita na tinawagan ng direktor ang isang taong nagngangalang Songkyan, ang pinuno ng Wei Group na dati nang tinanggihan ng direktor na makipagtulungan. Tinawagan ni Gunyan ang numero at bigla siyang nakarinig ng tumutunog na kampana na lumalapit. Nagpakita si Songkyan sa harap niya na may parehong mukha ng taong hindi niya makalimutan. Tinawag ni Gunyan si Yi, ngunit inakala ni Songkyan na nagkamali siya ng pagkakakilala. Hindi naniwala si Gunyan, kaya mabilis siyang sumunod sa Wei Group. Humiling si Gunyan na makipagkita kay Songkyan, ngunit naghintay siya buong araw at hindi niya siya nakita. Sinabi ng receptionist na umalis na ang CE na si Song sa opisina. Sa wakas, nakita niya siya sa isang nightclub. Gunyan, kinatawa ng Rengsin Hospital. Kailangang i-verify ang ilang bagay kay si Song. Alam niyang bago namatay ang direktor ay tinawagan siya. Naalala ni Songkyan na ang Wei Group ay laging nakikipagtulungan sa ospital. Nakipag-ugnayan siya sa direktor upang talakayin ang normal na trabaho. Sinabi ni Gunyan na kalahating taon na ang nakalipas, nakilala niya ang isang taong kamukhang-kamukha ni Di Song sa Thailand. Siya ay hindi sigurado kung buhay o patay dahil sa kanya. Pinuri ni Songkyan ang paraan ni Yi Kigu sa paglapit sa kanya. Bakit may kinalaman ang babaeng iyon sa lalaki? Kung magkaibigan lang sila, bakit siya nag-aalala? Mariing sinabi ni Songkyan na hindi siya nakapunta sa Taichung at hindi siya nanganganib para sa kanya. Hindi naniniwala si Gunyan na may dalawang magkamukhang tao sa mundo. Sinundan niya si Songkyan at inalok siya ng inumin bilang paumanhin sa insulto sa kanya. Nangako si Gunyan na hindi na siya guguluhin. Sinadya ni Gunyan na buhusan ng alak si Songkyan para suriin ang peklat sa kanyang dibdib. Hinawakan ni Songkyan ang kamay ni Gunyan at hinila siya sa pool. Hindi niya inaasahan na ang kamay na nagligtas sa kanya ay kayang buksan ang mga buttons ng kanyang damit. Nagpanggap si Gunyan na isang flirty na babae para maabot ang kanyang layunin. Gunyan, nagpa-reserve na ako ng kwarto para sa'yo. Maaari tayong matulog ng magkasama ngayon at pumayag si Gunyan, ngunit mayroon siyang ugali na suriin ang katawan ng ibang tao. Hindi niya inaasahan na walang peklat sa kanang dibdib ni Songkyan. Sinabi niya na mayroon siyang gagawin, ngunit hindi madaling linlangin ang pinuno ng Weishi Group. Sinampal ni Gunyan si Songkyan na nagpapatay sa pagnanasa sa kanyang puso. Sinabi niya, Songkyan, hindi ikaw sige dahil hindi ka niya sasaktan. Nang makaahon si Gunyan sa pampang, nakatanggap siya ng sampal mula kay Songkyan. Ipinakilala ni Songkyan ang kanyang fiancé na si Wei Ting. Pinayuhan ni Gunyan si Miss Wei na sampalin ang kanyang fiancé. Napagtanto ni Wei Ting na mayroon siyang retinal degeneration, kaya hindi niya makita ng malinaw ang panloloko ni Songkyan. Nagalit si Wei Ting kay Gunyan. Sinadya niya silang hilahin pareho sa tubig. Si Gunyan ay iniligtas at dinala sa pampang. Nakita niya kung paano inalagaan ni Songkyan ang ibang babae. Nadismaya siya dahil hindi si Songkyan sige. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Gunyan ng mensahe mula sa kanyang matalik na kaibigan. Tinulungan siya ng kaibigan niya sa kanyang investigasyon. Sumali si Songkyan sa Weishi Group 3 taon na ang nakakaraan. Palagi siyang nasa bansa at hindi pa nakakapunta sa Taichung. Pagkatapos niyang makipag-engage kay Wei Ting 1 buwan na ang nakakaraan, formal na niyang kinuha ang kontrol sa grupo. Binuksan ng kaibigan ni Gunyan ang lock at nakita ang larawan sa telepono ng
direktor. Nakita ni Gunian ang label ng gamot ng Weishi Group at nagduda na ito ay may kinalaman sa pagkamatay ng direktor. Sa kabilang banda, tinanong ni Waiting si Song Qian kung matagal na silang magkakilala ni Gunian. Natakot si Waiting. Nalaman ni Gunian ang pagkatao ni Song Qian sa Taichung na magiging banta sa kanya. Nangako si Song Qian na hindi na siya makikialam kay Gunian. Inipon ni Waiting ang katawan ni Song Qian, ngunit pinauwi siya nito. Nagalit si Waiting dahil hindi siya hinawakan ng kanyang fiance. Sinabi ni Song Qian na malubha siyang nasugatan at hindi pa tuluyang nakakabawi. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na ihatid si Waiting sa bahay. Kinabukasan, kumatawan si Gunian sa Rengsin Hospital para makipag-usap sa Weishi Group. Gusto niyang imbestigahan ang bodega ng gamot. Hindi niya inaasahan na si Song Qian mismo ang mamamahala sa pakikipagtulungan. Pagkatapos ng pulong, inanyayahan ni Song Qian si Gunian na kumain. Ngunit tumanggi siya na sinasabing mayroon siyang kausap. Pinasadya niyang ibinagsak ang kanyang panulat. Hindi sinasadya na nahawakan niya ang kanyang kamay at ang distansya sa pagitan nila ay isang hininga na lang. Mabilis na lumayo si Gunian na nagpapaisip kay Song Qian kung siya ba ay nakakatakot. Naalala niya kung paano siya sinubukan nitong lapitan ilang araw na ang nakakaraan. Nilinaw ni Gunian na mayroon lamang silang pakikipag-ugnayan sa negosyo. Dumating ang kanyang senior upang sunduin siya para sa tanghalian. Nagdahilan si Song Qian na gusto niyang tanungin si Si Chu upang masundan ang dalawa. Sa restaurant, parehong sinabi ng dalawang lalaki kay Gunian na siya ang umorder. Iminungkahi ng staff na subukan nilang magkasama ang couple's meal. Nakita ni Song Qian na binabalata ni Chu Shen ang hipon para kay Gunian at pinuri niya ang kanilang magandang relasyon. Sinabi ni Chu Shen na bago namatay ang ina ni Gunian, ipinagkatiwala siya nito sa kanya. Narinig ni Song Qian na si Chu Shen ay isang mahusay na therapist. Nawalan siya ng memorya at humingi siya ng tulong kay Ji Chu. Siya ay may allergy sa mangga kaya ibinigay niya ang lahat kay Chu Shen. Naalala ni Gunian na sinabi rin ni Ji na siya ay may allergy sa mangga. Nagpaalam siya na aalis muna. Nagtaka siya kung nakalimutan ba ni Song Qian ang kanyang totoong pagkatao. Ngunit wala siyang peklat sa balikat at hindi pa siya nakapunta sa Taichung. Narinig ni Gunian ang dalawang empleyado sa elevator na kailangan nilang pumunta sa bodega. Kaya sinundan niya sila upang hanapin ang kahon ng gamot na kinuhanan ng litrato ng direktor. Pumasok ang empleyado at mabilis na nagtago si Gunian sa ilalim ng kahon. Narinig ng empleyado ang ingay at ginamit ang kanyang flashlight upang tingnan kung sino ang pumasok sa bodega. Dumating si Song Qian sa tamang oras at inilihis ang atensyon ng empleyado. Tinatanong niya kung bakit siya naroon. Sabi ni Gunian na ligaw siya, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Song Qian. Napansin niya na ang boses ni Song Qian ay kapareho ng boses ng salarin na sumakit sa direktor. Takot siyang tumakbo papalayo mula sa kanyang mga bisig. Sa daan pa uwi, napansin ni Gunian na may sumusunod sa kanya. Dalawang lalaking may baril ang lumapit at sinubukan siyang hulihin para sa kanilang amo. Dumating si Song Qian sakay ng kotse at ang kanyang anino ay eksaktong kapareho ng anino ni Gi na nagligtas sa kanya mula sa panganib. Sa kotse, tinanong ni Gunian si Song Qian kung ano ang kanyang pinaplano. Alam niyang siya ang nakamaskara na tao sa opisina ng direktor. Hindi naiintindihan ni Song Qian kung bakit siya pinaghihinalaan ni Gunian, ngunit kung mayroon siyang ebidensya, dapat niyang ulat siya sa pulisya. Galit na hinila ni Song Qian si Gunian palabas at pinilit siyang sumakay sa kotse. Pinapayuhan kanyang huwag makialam sa maraming bagay, kung hindi ay patuloy kang makakatagpo ng mga aksidente tulad ng kanina, at bukod pa rito, hindi sa lahat ng oras na nasa panganib ka, mayroon kang magliligtas sa iyo. Kalmadong sinuri ni Gunian na gustong pigilan siya ng salarin na mag-imbestiga. Kung si Song Qian ang sumakit sa direktor, bakit niya ililigtas si Gunian? Kinabukasan, sa ospital, sinaway ng pinuno ng departamento si Gunian dahil sa kanyang kapabayaan na nagresulta sa paglabas ng gamot bago pa man ito makarating sa Weishi Group. Sinabi niya na personal niyang sinubaybayan ang pag-aalis ng kargamento. Humingi siya ng karagdagang 3 araw upang imbestigahan ang katotohanan. Pagdating niya upang makita si Song Qian, nakita niya ito na hawak ang kamay ng kanyang fiancé. Kaya pala si Waiting ay nakipagsabuatan sa nurse sa ospital upang baliktarin ang sitwasyon at paratangang naglabas si Gunian ng gamot. Pagkatapos suriin ang kidney, napansin ni Gunian na ang truck na may mga gamot ay pumasok sa blind spot ng Weishi Group. Naalala niya na ang taktika na ito ay pareho sa ginamit upang baliktarin ang sitwasyon laban sa kanyang ina noon na walang mga saksi o titi. Hinihinala niya na ang kanyang ina at ang direktor ay parehong may kinalaman sa gamot ng Weishi Group. Maingat niyang pinanood ang footage at nakita ang isang kotse na nakalimutan na patayin ang makina. Kung makukuha niya ang dashcam, malalaman niya kung sino ang gumawa nito. Dahil ang parking lot ay para sa mga high-ranking executive ng Weishi Group, kinailangan ni Gunian na pumasok ng palihim. Hinabol siya ng security guard at nagmadaling nagtago sa kalapit na kotse. Nagkataon na si Song Qian ang may-ari ng kotse. Nakita niya ang security guard na papalapit at nagpanik na yumuko sa ilalim ni Song Qian. Naguluhan si Song Qian at hinintay na makaalis ang security guard bago niya siya pinalabas. Humiram si Gunian ng dashcam sa kotse ni Song Qian para patunayan na hindi siya ang nagnakaw ng gamot. Tumanggi siya dahil wala siyang oras para tulungan siya. Nagtataka si Gunian kung siya ba ang nag-set up sa kanya. Binalaan muli ni Song Qian si Gunian na huwag magbigay ng konklusyon ng walang ebidensya. Nang makita niya si Waiting, sinabi ni Gunian na ang isang marangal na babae ay hindi lamang bulag kundi baliw din naging dahilan si Waiting ng pagkawala ng isa 0,000,000 ras isa kumpanya dahil sa selos. Umamin ang nurse na si Lin at na-record pa niya ang transaksyon sa pagitan nilang dalawa. Sinabi ni Gunian na wala siyang interes sa finance ng iba. Inakala niya na si Song Qian ang taong hinahanap niya, ngunit hindi pala. Nagpasya siyang kalimutan ang nakaraan at magsimula ng isang bagong relasyon.
Kung may ginawa pang masama si Wei Ting, ilalabas niya ang video sa publiko. Nakita ni Gunyan si Song Qian na nakatayo sa likod niya at malamig na umalis. Pag-uwi, nagtaka si Gunyan kung sino ang nagpadala ng video ng pagnanakaw ng nurse na sili ng gamot sa kanya. Sa ospital, si Gunyan ay sumuri sa isang lalaki na nagngangalang Zhao Yan. Nang makita niya ang totoo, naalala niya na nabangga niya ang lalaki na iyon sa harap ng opisina ng direktor. Nagdahilan siya na maghanda ng pampamanhid upang makatawag sa pulisya. Ngunit si Zhao Yan ay nasa likod niya at hinila siya sa emergency stairs. Dumating si Song Qian sa tamang oras at sinalo si Gunyan. Nakita niya si Zhao Yan na may hawak na fire extinguisher at mabilis niyang piprotektahan si Gunyan. Sinubukan ni Gunyan na habulin ang salarin, ngunit hinila siya ni Song Qian pabalik. Tinawag niya ang kanyang assistant upang harangan ang lahat ng mga daan palabas ng ospital at dinala si Song Qian sa kanyang silid. Tinanong ni Gunyan kung bakit niya siya iniligtas. Sabi ni Song Qian, lagi siyang maginoo sa mga kababaihan. Tinanong niya, nag-aalala ka ba sa akin, Gunyan? Sa tamang oras, nakatanggap si Song Qian ng mensahe na si Zhao Yan ay pupunta sa bar. Nagpaalam siya na aalis muna, ngunit nabasa na ni Gunyan ang mensahe. Sa bar, iniulat ng tauhan ni Song Qian na si Zhao Yan ay nagplano na bumili ng tiket upang tumakas sa bansa, ngunit hindi pa siya dumarating hanggang ngayon. Sinabi ng assistant na hinahanap ni Gunyan si Song Qian at nagtatanong tungkol kay Zhao Yan. Sa labas, napansin ni Gunyan na ang inumin ay may droga. Mabilis niyang binasag ang bote at ginawa itong sugat sa kanyang kamay. Siya ay tumakbo ng hindi matatag at bumagsak sa mga bisig ni Song Qian. Inutos niya sa kanya na iligtas siya at lumabas na siya ang nag-utos sa kanyang assistant na lagyan ng gamot ang baso ng alak. Gunyan, ililigtas kita. Dinala niya si Gunyan sa bahay at mabilis na binenda ang sugat sa kanyang kamay. Nakita niyang namumula ang mukha niya at gusto pa niyang hubarin ang kanyang damit. Sa tamang oras, tumawag ang assistant at sinabing ang reception ay naglagay ng maling pampalakas sa kanyang inumin. Tumayo si Gunyan sa sofa at natumba sa mga bisig ni Song Qian. Marahan niyang hinawakan ang mga labi ni Song Qian at taimtim na tinawag ang pangalan ni Gi. Dinala ni Song Qian si Gunyan sa bathtub at binuhusan siya ng malamig na tubig. Natatakot siyang hindi niya makontrol ang sarili niya, kaya kinuha niya ang tuwalya para ibalot sa kanya. Hindi niya inaasahan na paglingon niya, yumakap na siya sa kanya. Song Qian, tulungan mo ako. Ang mainit na hininga ni Gunyan ay dumampi sa tainga ni Song Qian at ang kanyang mga labi ay gumapang sa kanyang liig. Hindi niya mapigilan ang paglunok at mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Gunyan. Pinipilit siyang tingnan ng mabuti kung sino siya. Gunyan, hindi ba't gusto mo rin ako? Tinulak ni Gunyan si Song Qian sa kama. Dahan-dahan niyang hinaplos at umupo sa ibabaw niya. Nawala ng kontrol si Song Qian at itinulak si Gunyan sa kama. Mabilis ang kanyang paghinga habang ikinulong ang buong katawan niya. Nang magising siya sa umaga, alam ni Song Qian na nagpapanggap lang si Gunyan na nakapikit. Gunyan, hindi ka pagising. Hahalikan talaga kita. Tinanong ni Song Qian si Gunyan kung ano ang relasyon niya kay Zhao Yan. Alam niya na siya ang naglagay ng pampatulog sa alak niya kagabi. Bagaman hindi siya ganap nagising, nakuhanan pa rin niya ng video ang assistant niya na sumusunod sa kanya. Sakto namang tumawag si Zhu Shen na nagdulot ng selos kay Song Qian. Kinuha niya ang telepono at sinabi sa kanya na huwag makipag-usap sa kanya sa harap niya. Umalis si Gunyan, ngunit agad siyang sumiksik sa ilalim ng lamesa. Kaya pala, nagdala si Wei King ng sabaw para sa kanyang nobyo. Nakita ni Song Qian na nahulog ang telepono niya at dali-dali siyang yumuko para kunin ito. Pumasok siya sa ilalim ng lamesa, papalapit kay Gunyan. Ang kanyang hininga ay mainit na dumampi sa kanyang pisngi. Sinabi ni Song Qian kay Wei King na mauna nang pumili ng wedding dress at susunod siya. Dinala niya si Gunyan pabalik. Hiniling ni Song Qian na burahin niya ang video na kinunan niya sa kanyang assistant. Sinabi niya na tutulungan niya lang siyang hanapin si Zhao Yan kung buburahin niya ang video. Sakto namang tumawag ang matalik na kaibigan niya na nagtaka kung bakit si Gunyan ay nakatulog sa bahay ni Song Qian. Naalala niya na sinabi ni Gunyan na napaka nakakainis niya, ngunit ang kanyang hitsura ay hindi siya makakilos. Tinanong ni Song Qian si Gunyan kung nasisiyahan ba siya sa kanya. Nais niyang mahanap niya si Zhao Yan upang hindi na sila magkaroon ng anumang kinalaman sa isa't isa. Gunyan, inakit mo ako sa kama. Paano mo mabubura ang lahat? Nilinaw ni Gunyan na hindi sila nag-sex ni Song Qian. Tinanong niya kung bakit niya hinahanap si Zhao Yan. Sakto namang dumating si Zhu Shen at tinawag si Gunyan palabas. Napilitan siyang sabihin na may kinalaman si Zhao Yan sa pagkamatay ng kanyang ina. Hiniling ni Song Qian na burahin niya ang clip, ngunit inamin niya na hindi siya nakakuha ng anumang footage. Tinignan ni Song Qian si Zhu Shen sa labas ng pinto at tinanong si Gunyan kung hindi niya gusto ang Yi. Sinabi niya na mahal niya si Yi, kaya nais niyang linawin ni Song Qian ang sitwasyon. Mayroon siyang nobya, kaya huwag siyang magbigay ng maling impresyon sa iba. Sa kanyang isip, sinisisi niya si Gunyan dahil hindi siya nakinig sa kanya. Gunyan, binalaan na kita na huwag kang magkaroon ng anumang damdamin para sa akin. Kaya pala, ang organisasyon ay nagpalsipika ng kanyang medical na record ng amnesia at inayos na maging si Song Qian si Gi. Samantala, natuklasan ni Wei King na mayroon pa ring kinalaman si Song Qian kay Gunyan. Umupa siya ng mga thugs upang lokohin si Gunyan na pumunta sa isang bodega ng ospital. Nais niyang mamatay ng malinaw, kaya tinanong niya kung sino ang nagtaksil sa kanya. Ang leader ng grupo ay nagsabi na sayang at napakaganda ni Gunyan, ngunit inaakit niya ang asawa ng iba. Nagbanta siya na ni-record niya ang sinabi niya. Kung may mangyari sa kanya, mahahanap ito ng pulisya sa cloud storage. May biglang nagsimula ng sunog na naging dahilan upang magmadaling tumakas ang mga thugs. Ikinandado nila ang pinto upang si Gunyan ay mamatay sa nasusunog na bodega. Samantala, narinig ni Song Qian ang balita.
Sinimulan niya ang apoy sa bodega na kapartner ng ospital. Nag-alala siya na may nangyaring masama kay Gunyan, kaya tumakbo siya at sinipa ang pinto para pumasok. Gunyan, gumising ka. Huwag mo akong takutin. Biglang nahulog ang isang istante. Ngunit nayahon pa rin ni Songkyan si Gunyan mula sa apoy. Pagdating sa ospital, tinanong ni Wei King, bakit mo isinugal ang buhay mo, Songkyan? Pinagalitan niya si Wei King, hindi ka ba nag-iisip? Kung namatay si Gunyan sa bodega, sino ang bibili ng mga gamot ng pamilya Wei? Sabi ni Wei King na inutusan lang niya ang mga tao na takutin si Gunyan at hindi sila ang nagsunog sa bodega. Nang magising si Gunyan, sinabi ni Zhu Shen na sumuko na ang mga thugs. Ngunit sinabi lang nila na tinakot lang nila si Gunyan at hindi sila ang nagsunog sa bodega. Inamin ni Zhu Shen na siya ang sumugod sa apoy para iligtas si Gunyan. Nararamdaman niya ang hininga ni Songkyan. Humiling si Zhu Shen kay Gunyan ng pagkakataon na protektahan siya magpakailanman. Sa labas, bumibisita si Songkyan kay Gunyan. Nakita niya siya sa yakap ng ibang lalaki at umalis na lang. Ngunit tinawag siya ni Gunyan dahil mayroon siyang ilang katanungan. Alam niya na sinaktan siya ni Wei King at ni-record niya ang pag-amin ng mga thugs. Pinuwersa niya si Songkyan na makipagkita kay Xiaoyan. Sinabi ni Songkyan kay Gunyan na pumunta siya sa kanya ngayong gabi. Nagpunta si Zhu Shen para makipagkita kay Wei King at binalaan siya na huwag siyang gumawa ng masama kay Gunyan. Tinanong ni Wei King, balak mo bang kalabanin ang sarili mong kapatid na babae dahil kay Gunyan? Pinaalala niya kay Zhu Shen na siya ang pumatay sa ina ni Gunyan. Dinala niya si Gunyan sa isang kasino. Sinabi ni Songkyan na ang card ng Baishitong ay magagawa ang sinuman na may-ari ng lugar na ito. Sinabi niya sa kanya na kung may mangyari, unahin niya muna ang sarili niya. Akala ni Baishitong na si Gi ay bumalik mula sa kamatayan dahil binigay niya lang ang card sa dalawang tao. Ipinakilala ni Songkyan ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng pamilya Wei. Nagpanggap si Gunyan bilang si Wei King, ngunit sinabi ni Baishitong na hindi siya masyadong kamukha. Hindi pinayagan ni Songkyan ang sinuman na hawakan ang kanyang asawa. Sinabi niya ng direkta na kailangan niyang hanapin si Xiaoyan. Sinabi ni Baishitong na gusto niyang ibigay ni Songkyan ang kanyang asawa kapalit ng impormasyon. Ngunit sinabi ni Songkyan na kinokontrol na niya ang kasino sa Timog Silangan. Sumang-ayon si Baishitong na dalhin sila kay Xiaoyan. Gayunpaman, ang taong naghihintay sa kanila sa bitag ay si Kon. Binalaan ni Gunyan si Kon na hindi ito ang kailan at dapat siyang managot sa kanyang mga krimen. Ngunit mas gusto niyang mamatay kasama ang dalawa. Kinuha rin ni Kon si Wei King upang ilantad ang pagkakakilanlan ni Songkyan. Naalala niya kung paano naging alipin ng pamilya Wei ang kanyang tikuya. Ngunit ang pamilya ay nagpadala sa kanya upang patayin ang buong gang. Sinabi ni Kon kay Wei King na si Songkyan ay dating malapit kay Gunyan noong nasa kailan sila. Tumalon pa siya sa dagat upang iligtas si Gunyan. Binigyan ni Kon ang kanyang mga dating kasamahan ng pagkakataong pumili ng isang tao na mabuhay. Kinuha ni Songkyan ang baril at itinutok ito kay Gunyan. Alam ni Kon na hindi siya magpapaputok, kaya nauna siyang binaril si Gunyan sa balikat. Dali-daling sinalo ni Songkyan ang mahal niya at galit na naghiganti para sa kanya. Sino ang mag-aakala na ang baril ay walang bala, kaya wala siyang magawa kundi makipaglaban. Narinig ni Songkyan ang sirena ng pulisya at dali-dali niyang binuhat si Gunyan sa ospital. Gunyan, please be strong. Don't leave me. Nagulat siya nang magising siya sa kama sa ospital. Nais ni Songkyan na bisitahin si Gunyan, ngunit bigla siyang nag-alinlangan, sinisisi ang sarili na lagi siyang nasa panganib. Siya pala ay isang undercover police officer, nagpapanggap para hanapin ang isang taong tinatawag na Poison Master. Hindi na siya gustong maghintay pa at kailangan niyang madali ang mag-organisa ng kanyang kasal kay Wei King. Habang nasa check-up, humingi ng payo si Wei King sa doktor na si Gu para manganak ng isang magandang sanggol. Nilinaw ni Gunyan na hindi siya namamahala sa maternity ward. Pinapaalala niya kay Songkyan na kung hindi niya tutuparin ang kanyang pangako, ibibigay niya ang recording sa pulisya. Nagpunta si Gunyan sa bar kung saan hinihintay niya at ni Songkyan si Xiaoyan dahil tiniyak niya na ligtas siyang tatawid ng hangganan at makikipagkita sa kanya. Gayunpaman, nang makita ni Xiaoyan ang ibang tao, dali-dali siyang tumakas. Dali-daling hinabol siya ni Gunyan, ngunit huli na ang lahat. Nawalan siya ng pag-asa dahil hindi pa rin niya matuklasan ang katotohanan. Sakto namang dumating si Zhu Shen para sunduin si Gunyan. Pagdating sa bahay, hindi pa rin maintindihan ni Gunyan kung bakit ibinigay sa kanya ni Xiaoyan ang card. Narinig niya ang isang kakaibang tunog at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Nakita niya ang isang magnanakaw at dali-daling tumakbo pataas para ikandado ang pinto. Sa ibaba, nakatanggap si Songkyan ng babala mula sa bracelet ni Gunyan. Sinira niya ang pinto at nag-aalalang hinanap kung saan siya nasugatan. Nagtaka si Gunyan kung dapat ba siyang tawagin siyang o Songkyan. Nanganganib pala siya. Pinindot niya ang pindutan sa kanyang bracelet. Ang tanging taong makakapagligtas sa kanya ay si Gi. Gunyan, please wag ka nang makialam pa sa bagay na ito. Hinamon ni Gunyan, alam mo ba kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Mas gugustuhin mong saktan ako kaysa protektahan sila. Sinisisi niya ang sarili niya dahil sa sobra niyang pag-iisip at akala niya totoo ang nararamdaman niya para sa kanya. Hindi niya ilalantad ang kanyang pagkakakilanlan na itinuturing niya bilang pagbabayad ng utang sa kanya. Songkyan, wala na tayong utang sa isa't isa. Kunin mo ang bracelet na ito at huwag ka nang magpakita sa akin. Umalis si Gunyan, ngunit ang mga alaala nila ay bumabalik sa kanya. Kinuha ni Songkyan ang bracelet, nagtataka kung ano ang gagawin niya sa pag-ibig na nananatili pa rin sa kanyang puso. Pumunta siya sa isang medical conference at muling nagkita sila ni Gunyan. Sinabi ng front desk na si Miss Wei ay nag-book ng isang kwarto ng maaga, kaya ang natitira na lang ay isang kwartong may malaking kama. Sumang-ayon si Gunyan na manatili sa parehong kwarto sa kanyang kuya. Naisip ni Songkyan na
na hindi sila magkasintahan, kaya hindi sila dapat magkasama sa isang kwarto. Sinabi ni Gunian na pribadong bagay niya iyon. Malamig siyang lumakad at naramdaman ni Song Qian na parang hinihimas ang kanyang puso. Habang naliligo si Zhu Shen, lihim na tumawag si Gunian sa kanyang matalik na kaibigan. Na-access niya ang computer sa opisina ni Zhu Shen, ngunit walang medical record ni Zhao Yan. Naalala ni Gunian na nakita niya ang pangalan ni Zhao Yan sa screen. Hinanap niya ang kanyang maleta at nakita niya na may isa pang computer si Zhu Shen. Mabilis niyang kinopya ang data nang lumabas si Zhu Shen. Umalis siya at hiniling sa kanyang kuya na bumaba muna sa seminar. Sa hapunan, si Song Qian ay nagmasid kay Gunian ng may pagmamahal. Ang ganoong uri ng malambing na tingin ay para lamang sa kanya. Umakyat si Wei Qing sa entablado at inihayag na magpapakasal sila sa susunod na linggo. Binati sila ni Gunian ng daan-daang taon ng pagiging magkasama, ngunit ang baso ng alak ay napakaitim para sa kanya. Tinabo ni Song Qian si Gunian. Kinamuhian ni Wei Qing si Gunian dahil sinira niya ang kanyang kaligayahan. Tinayuhan ni Gunian si Wei Qing na bantayan ang kanyang nobyo, baka mahalin siya ulit. Habang naghihintay kay Gunian sa daan patungo sa kanyang silid, tinanong ni Song Qian kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Hindi mo ba tinatanong kung bakit ako ikakasal kay Wei Qing? Song Qian, wala akong pakialam. Bukod pa rito, naghihintay sa akin si Zhu Shen. Tinabol siya ni Song Qian sa elevator. Pinaalala niya na hindi bagay si Zhu Shen para sa kanya. Hindi inaasahan ni Gunian na maunawaan ni Song Qian na pareho silang may sariling mga fiance. Malapit na akong ikasal kay Yi. Sana, wala nang anumang relasyon sa pagitan natin. Gunian, ikaw ang unang nagsabi na gusto mo ako. Gunian, tandaan, iyon ay nakaraan. Ngayon, anuman ang pangalan mo, ay o Song Qian, hindi ka na niya mahal. Natigilan si Song Qian, ngunit hindi niya kayang panoorin si Gunian na lumapit sa ibang lalaki. Hinila niya ito pabalik at hinalikan sa harap ni Yi. Nagsara ang elevator, kaya hindi nakapag-react si Yi. Nagtagumpay si Song Qian, ngunit nawala rin siya sa sarili. Bago ang malambot na labi ni Gunian, sinunggaban niya ito at hinalikan upang mapawi ang pananabik na umapaw sa kanyang puso sa nakalipas na panahon. Gunian, sinabi mo na hindi mo gusto, bakit hindi mo ako itulak palayo? Dali-daling lumaban si Gunian kasi lagi kang ganyan kahayop. Nang babalik na siya sa kanyang silid, hindi niya sinasadyang narinig ang pag-uusap ni Gi at Wei Qing. Binalaan ni Gi si Wei Qing na hindi niya maayos na napamahalaan si Song Qian, kaya ipapagawa niya ito sa ibang tao. Tumakbo si Gunian at hinila siya ni Song Qian sa kanyang silid. Binalaan niya si Gunian na lumayo kay Yi. Hula ni Gunian, matagal nang alam ni Song Qian ang relasyon sa pagitan ni Gi at ng Wei family. Sinabi ni Song Qian kay Gunian na manatili roon habang lumilipat siya sa ibang hotel. Biglang kumatok si Wei Qing at dali-daling nagtago si Gunian sa loob. Pinatahimik ni Song Qian si Wei Qing at hinila siya pabalik sa kanyang silid. Bumalik siya ng tulog na si Gunian at lihim na nangako na ayusin niya ang lahat ng mabilis. Upang makarating sa kanya ng maayos, nagdisgis siya at umalis sa hotel upang pumunta sa ospital upang ilantad ang tunay na pagkatao ni Gi. Si Gi ay isang master ng lason, isang dalubhasa sa paggawa ng lason. Nalaman ni Song Qian na nang makuha niya ang positioning bracelet, wala na ang chip ni Peng Li. Ang tanging tao na maaaring kumuha ng chip habang natutulog si Gunian ay si Gi. Nakipag-usap si Song Qian kay Yi na kailangang gumawa si Yi ng lason para sa kanya. Pumayag si Gi sa kondisyon na lumayo si Song Qian kay Gunian. Sa panahong iyon, dumating din si Gunian sa ospital. Inimbestigahan niya na may isang mezzanine floor sa ospital na tumulong kay Zhao Yan na tumakas ng harangan ni Song Qian ang lahat ng mga daan palabas. Sa huli, nabuksan ang card na ibinigay ni Zhao Yan na nagbukas sa isang lihim na lugar sa ospital, isang pabrika ng opium. Hula ni Gunian na natuklasan ito ng kanyang ina at ng direktor ng ospital, kaya sila pinatay. Dali-dali siyang tumakas, ngunit nakasalubong si Yi sa ilalim ng parking lot. Nagdahilan si Gunian na pagod siya at nagpaalam na uwi na. Ngunit, handa na si Yi at inutusan ang kanyang mga tauhan na ikidnap si Gunian. Nakita ito ni Song Qian at tinanong si Kay kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Yi na nalaman ni Gunian ang tungkol sa mezzanine floor, kaya hindi na siya maaaring manatili. Pag-uwi, pinilit ni Song Qian ang organisasyon na iligtas si Gunian, o kung hindi, kikilos siyang mag-isa. Hindi na makapaghintay si Song Qian at sinuong niya ang panganib upang iligtas ang mahal niya, ngunit marami ang kalaban at may dalang baril. Wala siyang magawa kundi hilahin si Gunian para tumalon sa dagat. Napadpad sila sa isang isla at lubhang nang hihina si Song Qian. Pinakiusapan ni Gunian na magising siya dahil marami pa silang hindi alam. Tinanong niya si Song Qian kung bakit niya siya ililigtas kung kakampi siya ng mga ito. Dinala niya si Song Qian sa isang kalapit na bahay at nilinis ang sugat sa kanyang baywang. Nangako siyang hindi niya hahayaang mamatay si Song Qian dahil may utang pa ito sa kanyang paliwanag. Ngunit para mabuhay sa isla, kailangan nilang manghuli ng isda. Nagdahilan si Song Qian na sugatan siya para manood na lang kay Gunian. Sa unang pagkakataon na nanghuli si Gunian, narinig niya si Song Qian na tumatawa, kaya binuhusan niya ito ng tubig. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tauhan ni Yi. Pinakiusapan ni Song Qian si Gunian na tumakbo, ngunit hindi siya umalis at pinatumba ang isa sa kanila mula sa likod. Pagkatapos, tumakas sila pabalik sa bahay ni Song Qian. Hinawakan ni Gunian ang sugat sa dibdib niya. Sa paulit-ulit na pag-iisip, hindi pa rin niya makita na isa siyang drug dealer. Nagring ang telepono ni Song Qian. Nakita ni Gunian na ang tumatawag ay si Pulis Zhang Han. Sinagot niya ang tawag at humingi ng tulong kay Zhang Han para iligtas si Song Qian. Sinabi ni Zhang Han na 3 taon na ang nakakaraan,
ipinadala ng kanyang superior si Song Qian upang mag-infiltrate sa Wei family group upang maghanap ng ebidensya na gumagawa sila ng opium. Pagkatapos, inutusan ng pamilya Wei si Song Qian na pumunta sa Taichung upang harapin ang magkapatid na Peng Li. Ginamit ni Song Qian ang pagkakataon na buwagin ang drug trafficking network doon. Malubha siyang nasugatan, ngunit kinilala siya ng pamilya Wei. Nalaman ni Song Qian na dumating si Zhao Yan upang harapin ang direktor ng ospital, kaya dumating siya upang iligtas ito. Gayunpaman, habang nakikipag-agawan kay Zhao Yan, nagsimulang sumakit ang puso ng direktor ng ospital. Pinayuhan ni Zhang Han si Gunian na lumayo kay Song Qian dahil hindi matiyak ang kanyang kalagayan sa kanyang misyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya kayang iwan si Song Qian. Kumatok siya sa gitna ng gabi at naramdaman niyang mainit ang noo ni Song Qian. Pinalayas siya ni Song Qian ngunit hindi siya umalis. Ayaw niyang matapos ang kanilang relasyon tulad noong nasa Taichung sila nang hindi sila nag-uusap. Song Qian, maaari ba tayong hindi mag-alala tungkol sa kinabukasan at mabuhay lang sa kasalukuyan? Hindi Song Qian, pagsisisihan mo kung aalis ka. Hindi ako natatakot sa panganib dahil kasama kita. Song Qian, pakiusap, wag mo na akong itulak palayo. Hindi na pinansin ni Song Qian ang lahat at sa unang pagkakataon, yakap niya ng mahigpit ang mahal niya. Pinunasan ni Gunian ang mga luha na dumadaloy sa pisngi niya. Mahimig na dumampi sa kanyang labi ang mga labi niya. Ang halik na puno ng luha ay parang pagpapalaya pagkatapos ng matagal na paghihiwalay. Nawala ang lahat ng paghihirap at sakit ng paghihiwalay at ang natitira na lamang ay ang malalim na pagmamahal para sa isa't isa. Sa gabing iyon, biglang sinira ni Song Qian ang pabrika ng droga. Nang malaman ni Gi na nabunyag ang lahat, dali-dali siyang tumakas dala ang pera. Pinakiusapan niya ang kanyang kapatid na babae na huwag nang maging bulag dahil pulis si Song Qian. Bago siya tumakas, kailangan niyang pagbayarin si Song Qian. Inkidnap niya si Gunian at tinawagan si Song Qian upang pilitin itong sumuko. Nagsisisi si Gi na pinayagan niyang magkita muli si Gunian at Song Qian, ngunit tatapusin niya si Song Qian at pagkatapos ay dadalhin si Gunian sa ibang bansa upang mamuhay. Sinabi ni Gunian na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumama sa taong nanakit sa kanya. Ayaw kumilos ng nanay ni Gi, ngunit natuklasan niya ang mezzanine floor ng ospital. Pinakiusapan ni Gunian si Gi na patayin na rin siya. Gunian, wag mo akong pilitin. Dumating si Wei King para maningil dahil inagaw ni Gunian ang kanyang lalaki. Pinakiusapan ni Gi ang kanyang kapatid na babae na matauhan. Sa puntong ito, mahal pa rin niya ang isang undercover police. Sa sandaling iyon, dumating si Song Qian na may dalang mga kalakal. Tinanong siya ni Gunian, hindi mo na ba kailangan ang buhay mo? Binalaan ni Gi si Gunian na pilitin si Song Qian na ibigay sa kanya ang mga kalakal. Ibinigay ni Song Qian ang baril para ibaba ni Gi ang kutsilyo. Sinabi niya na palayain muna ni Gi si Gunian, kung hindi ay itatapon niya ang mga kalakal sa dagat. Wala nang magawa si Gi kundi itali si Gunian upang palitan ng mga kalakal. Nagselos si Wei King at itinutok ang baril kay Gunian. Dali-daling sinangga ni Song Qian ang bala na tumama mismo kay Gunian. Hinila ni Gi ang kanyang kapatid na babae upang tumakas ngunit dumating na ang mga pulis. Pinakiusapan ni Gunian si Song Qian na huwag siyang iwan. Gunian, huwag kang umiyak. Pagkaraan ng 3 araw, si Song Qian ay walang malay pa rin. Paglabas ni Gunian para sumagot ng tawag, pagbalik niya ay wala na si Song Qian. Nalaman niyang namatay si pulis Zhang Han, kaya kailangan ni Song Qian na tanggapin agad ang bagong misyon. Pagkatapos ng 1 taon, hindi pa rin nagkita sina Song Qian at Gunian. Nagdaan sila sa isa't isa, ngunit hindi siya naabutan ni Gunian. Si Song Qian ay lihim lamang na nagmamahal kay Gunian, umaasa na matatapos ang misyon upang makabalik sa tabi niya.